Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Itinuturing na payapa ng Philippine National Police o PNP ang isinagawang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong July 22. Wala umanong naitala ang pulisya kahapon na anumang problema o insidente sa araw ng pag-uulat sa bayan ng Pangulo. Ayon kay National Capital Region Police Office Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., maayos ang naging latag ng seguridad sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at labas ng batasang pambansa sa Quezon City. Dagdag pa nito, wala umanong nangyaring girian sa pagitan ng mga pulis at rallyista sa araw ng ikatlong sona ni PBBM. Very peaceful itong ating SONA 2024. So even prior to itong araw na to, makikita natin na walang nangyaring insidente related to SONA. Nandiyan yung girian at kung ano-ano. So very peaceful. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA ang pagpapatupad ng ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO operations sa bansa. Kabilang ito sa mga pinalakpakan na bahagi ng ulat sa bayan ni PBBM kung saan ipinag-utos ito sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang tuluyang pagbabawal ng operasyon ng POGO sa pagpasok ng 2025. Kalisabay nito ang paggawa ng paraan upang matulungan ang mga kabayang maapektuhan ang hanapbuhay bulsod nito. Batay sa datos ng PAGCOR, nasa 48 ang bilang ng legal na nag-ooperate ng POGO sa bansa o tinatawag ng Internet Gaming Licensees o IGLs. Ngayong habang nasa 402 naman ang bilang ng mga illegal na POGOs. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. Hataw Balita ngayon. Iginiit nitong Lunes, July 22 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na hindi magdadalawang isip ang bansa na ipagtanggol ang karapatan nito sa West Philippine Sea o WPS. Sa kanyang talumpati, tiniyak naman ni PBBM na sa harap ng mga hamon sa teritorial na soberanya ay ipaglalaban ng Pilipinas ang mga karapatan at interes ng Pilipino sa parehong patas at mapayapang paraan. Sinabi rin ng Pangulo na maghahanap ito ng mga paraan upang mapababa ang tensyon sa mga panig sa mga pinag-aagawang lugar nang hindi isinasakripisyo ang posisyon at prinsipyo ng bansa. Patuloy na pinapalakas pa ang depensa ng bansa sa pamamagitan ng paglinang ng sariling kakayahan at sa pamamagitan ng mga pakikipag-alyansa sa mga kaalyadong bansa. Binigyan din ni PBBM na ang WPS ay tunay na bahagi ng pamana ng bansa at mananatiling sa Pilipinas. Ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea.
Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Hataw Balita ngayon. Pinili ni Vice President Sara Duterte na makipaglamay kaysa manood ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes, July 22. Bumiyahe sa probinsya ng Bohol si BP Sara para personal na makiramay sa pagkamatay ni Acting Bohol Gobernador Dionisio Victor Balite. Nataon naman na halos kasabay ng pagtatapos ng talumpati ni Pangulong Marcos kahapon ay nag-post naman si BP Sara ng update sa kanyang Facebook page. Una nang inihayag ng Office of the Vice President na hindi manonood ng SONA sa TV man o alimang gadget ang pangalawang Pangulo bilang nasa Bohol ito upang makiramay sa pagkamatay ni Acting Bohol Province Gobernador Dionisio Victor Balite. Personal na nakisa si BP Sara sa pagdadalamhati ng mga Boholano at ipinaabot ang kanyang taus-pusong pakikiramay. Sinamantala rin ito ang pagkakataon na makamusta at makausap ang ilang mga opisyales sa probinsya kasabay ng paggunita ng Bohol Day kung saan mabuting pagkakataon umano iyon para bigyan ng message of hope ang mga taga-Bohol. Hataw Balita ngayon. Tiniyak kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA na magbibigay ito ng ayuda sa sektor ng mga magsasaka, 4Ps, buntis, PWDs at OFWs. Bibigyang halaga rin umano ni PBBM ang lokal na produksyon sa agrikultura para matugunan ang pangangailangan sa supply ng pagkain sa bansa. Iniulat din ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA ang mga ayudang ipinamahagi ng pamahalaan sa mga nabanggit na sektor sa nakalipas na taon. Bukod pa sa mga ito, naroon din ang mga teknikal at pinansyal na tulong para sa dagdag na kaalaman sa mga makabagong pamamaraan at pagkukunan ng sapat na puhunan. Handa na rin ang pamahalaan na ilabas ang mga bakuna laban sa swine fever na magpapalakas sa mga alagang hayop at magbibigay ng garantiya sa mga magsasaka laban sa pagkalugi. Patuloy ang ating pagtulong sa mga OFW. Hindi ito natatapos sa kanilang paglisan sa bansa. Karagdagang mga espesyal na pasilidad at serbisyo ang ating binuksan para sa kanila, tulad ng OFW Lounge sa NAIA at Seafarers Hub sa Maynila. Ang mga OFW natin na naapektuhan ng sari-saring mga kaguluhan tulad sa Israel, sa Gaza, sa Sudan, Lebanon at Yemen ay natulungan natin at naiuwi ng ligtas sa bansa. Hataw Balita ngayon. Hindi pa rin sumipot nitong Lunes, July 22 sa isinagawang ikalawang pagdinig sa reklamong qualified human trafficking si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ilan pang individual sa Department of Justice o DOJ. Nagsumiti naman ng supplemental complaint affidavit ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Dahil dito, na-extend sa susunod na buwan ang paghahain ng counter-affidavit ni na Mayor Guo at kapwa respondents nito. Pagkatapos nito ay inaasahan na submitted for resolution o hihintayin na lamang ang desisyon sa reklamo. Yung mga respondents, karamihan nag-appear. Pero halimbawa si Mayor Guo, si Dennis Cunatan, tapos yung mga Chinese, foreign respondents, wala sila, but represented ng abogado. May dinawit silang isang additional respondent. Kung di yung nagkakamali, ito yung respondent na dismiss yung kaso laban sa kanya nung inquest. Ito isang Pilipina na reklamo na nag-recruit sa mga iba-ibang tao doon. Sabi din sa akin ng ating mga complainants, ng team ng law enforcement na after this, malamang di na sila magre-reply affidavit. Hataw Balita ngayon. Para po sa ating mga motorista, magiging epektibo na po ang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw po ng Martes, July 23.
Batay po sa inisyal na pagtaya ng mga kumpanya ng langis, maaaring bumaba ng 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon naman ng pagtaas sa presyo na aabot sa 10 sentimos sa presyo naman ng kada litro ng gasolina. Posibleng magka-rollback ng 60 sentimos ang kada litro ng kerosina. Ayon po sa Department of Energy, nakakaapekto pa rin sa nangyaring paggalaw sa presyo ng petrolyo sa world market ang nangyayaring kaguluhan ngayon sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Nakukulangan umano ang ilang grupo ng mangingisda sa Masinloc, Zambales sa laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon. Bagamat masaya naman sila na nagpasalamat ang Pangulo sa sakripisyong nagawa ng mga mangingisda sa West Philippine Sea, ang hindi lang nila matanggap ay nawala sa programa ni Pangulong Marcos ang hiling ng mga mangingisda na life assurance at fishing vessel. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita ngayon. Marami ang natuwa, pumalakpak at sinamahan pa ng standing ovation nang banggitin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon ang ukol sa West Philippine Sea. Lalo na noong sinabi ni PBBM na ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip lamang at ito ay atin. Kasama na rin dito ang ginawang pagpapasalamat ng Pangulo sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, Philippine Coast Guard at maging sa mga mangingisda na nagsakripisyo sa West Philippine Sea. Sa buong Sandatahang Lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Sa kabila naman ng pagpapasalamat ng Pangulo, sinabi naman ng Presidente ng New Masinloc Fishermen Association na nakukulangan ang kanilang grupo sa sinabi ni Marcos para sa mga mangingisda. Anila, hindi na pagtuunan ng pansin sa SONA ang seguridad at kaligtasan ng mga pumapalaot na mangingisda sa West Philippine Sea at ang konkretong programa para maiangat ang antas ng kanilang kabuhayan bukod sa hiling nila na magkaroon ng malaking fishing vessel at kagamitan. Nabanggit niya yung tungkol po sa ating pong mga mangisda at sa lahat po ng ating mga frontliners dyan po sa West Philippine Sea. Kaya naman ay lubos akong natutuwa sa kanyang SONA. Pero sa kabila nito ay mayroon pa rin akong nakikita na kakulangan sa kanyang nabanggit sa kanyang SONA dahil nga doon sa mga life insurance sa ating mga mangisda, dahil nga nakikita natin na yung ating mga mangisda ngayon ay mayroon na pong mga pangyayaring hindi maganda sa atensyon nangyayari sa West Philippine Sea. Na kung sakalit mayroon pong nabangga, may namatay, ay mayroon din po sanang nakukuhang mga benepisyo. Na isang napansin ko rito ay wala po akong nakitang konkretong programa para sa lahat po ng ating mga mangisda na sana sa pagkakataong ito ngayon, sa mga susunod na pagkakataon ay magbigyan din po sana ng pundo ang sektor po ng pangisdaan para sa ganun po ay mayroon din pong mga livelihood programs na may lalatag ang ating pamalaan para sa lahat po ng apektado dyan po sa West Philippine Sea. Nais din ng grupo ang pagkakaroon ng malayang pangingisda, hindi lang sa Bao de Masinloc o Scarborough Shoal, kundi sa iba't ibang parte ng West Philippine Sea. Gusto ko sanang mangyari sa mga maliliit po natin mga mangisda, kung mabigyan kami ng pagkakataon ng ating Pangulo, ay magkaroon din po kami ng mga lansya o malaking sasakyang pandagat para makapaglayag po kami sa West Philippine Sea, na makarating po kami sa iba't ibang lugar po nito, na para kung saan ang may maraming mga isda ay pwede rin po naming marating. Sana ay sa mga susunod na pagkakataon ay lalo pang paigtingin yung ating pagpapatrolya sana sa ating karagatan, na para naman sa ganun ay kung paano yung ginagawang maigting na pagpapatrolya ng ating mga kalaban dyan sa West Philippine Sea na ginagawa ng mga China, ay mas lalo pa sana nating pag-ibayuhin yung ating mga kakampi sa iba't ibang bansa na ating mga kaibigan, para naman sa ganun ay matulungan tayo na mabigyan tayo ng mga iba pang sasakyang pandagat para manatili rin yung ating pagpapatrolya sa seguridad ng ating karagatan.
Umaasa naman ang New Masinloc Fishermen Association sa Zambales na sa lalong madaling panahon ay matupad ni PBBM ang kanilang hiling bago sumapit ang kanyang susunod na SONA. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nag-ipon-ipon kahapon sa Cebu City ang iba't ibang militanteng grupo upang ihayag ang kanilang saloobin sa kasalukuyang administrasyon kasabay ng ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dismayado at bagsak ang ibinigay na grado ng Grupong Bayan Central Visayas para sa administrasyon ni PBBM. Si Gladys Tuwabi, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Bilang paglalarawan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan ng Grupong Bayan Central Visayas si PBBM ng bagsak na grado. Ayon kay Bayan Central Visayas Chairperson Jaime Paglinawan, lalo pang naghirap ang mga manggagawang Pilipino sa sinasabing bagong Pilipinas. Naposisyon na kami ng palpak ang administrasyon. Zero yung binigay namin. Dahil kung tingnan natin, sino yung nakikinabang sa kaniyang bagong Pilipinas? Yung lang mga kapulis niya. Ang nakikinabang lang yung mga foreign investor, yung mga big landlord, yung mga malalaking negosyanteng Pilipino na pabor ngayon sa administrasyon. So sila yung nakikinabang. Samantala yung mga magagawa, particular dito sa Central Visayas, kung nakatanggap man sila is 268. Aniya tanging ang mga investor, malalaking negosyanteng Pilipino lamang ang tumaas ang kita at nakikinabang sa bagong Pilipinas. Sigaw naman ng Bayan Central Visayas sa gobyerno, magkaroon ng tunay na pagbabago at tunay na programa na makakabenepisyo sa ordinaryong mamamayang Pilipino. So kailangan pa natin na makikibaka sa lahat ng level, from factory level, from mga communities, rural areas, para ipalaganap na kailangan ngayon ang tunay na pagbabago, ang tunay na mga programa na para sa amin yung National Industrialization Unit. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpa-hair follicle drug test para matuldukan na ang isyung gumagamit umano ito ng iligal na droga. Kaugnay ito sa kumakalat na video ni PBBM na inilabas sa Maisog Rally sa Amerika kahapon, July 22. Ayon kay Duterte, kapag tumanggi si Pangulong Marcos, nagpapatunay lamang umano ito na totoo ang kumakalat na video. Itinanggi rin nito na may kinalaman ang hakbang ng Maisog National Leadership sa pagpapakalat ng naturang video kung saan ayon kay Duterte, makikita ang mukha ni President Marcos Jr. na sumisinghot ng cocaine. Ayon pa kay Duterte, banta sa ating bansa ang isang presidente na gumagamit ng iligal na droga. Una nang sinabi ng Department of National Defense at Department of Information and Communications Technology na peke at malisyoso ang naturang video. Matapos ang anunsyo ng pag-atras sa presidential campaign ni President Joe Biden, mabilis namang nanawagan ng Republicans na paalisin na ito sa pwesto. Ito ang humahataw na balita ni Ning de la Pere. Hataw Balita Ngayon. Nanawagan ng maraming Republicans kay United States President Joe Biden na magbitiw at umalis na sa White House pagtapos ng kanyang anunsyo ng pag-atras sa 2024 presidential race noong Linggo, July 21. Sinabi ng mga pinuno ng Republican na ang desisyon ni Biden na umatras ang kumumpirma ng kanilang pananaw na siya ay wala sa tamang kalagayan para maglingkod bilang Pangulo.
Sinabi ni House Speaker Mike Johnson, pinakamakapangyarihang Republican sa Kongreso, na kung si Biden ay hindi karapat-dapat at tumakbo bilang Pangulo, ay hindi siya karapat-dapat na maglingkod bilang Pangulo. Binigyan din ito na kailangan na niya magbitiw kagad nito sa pwesto. Iginiit naman ni Biden na mananatili siya sa kanyang opisina hanggang matapos ang kanyang termino sa Enero, nakarugtong ng kanyang anunsyo na pag-atras sa kandidatura. Ayon naman kay former President Donald Trump na katunggali ni Biden sa pagkapangulo, hindi karapat-dapat maglingkod ang Democratic leader mula pa ng simula. Kaugnay ito ng nasabing anunsyo ng Pangulo, bagamat hindi nito sinabing magbitiw ang Pangulo. Iminungkahi rin ni Mark Wayne Mullin ng Oklahoma, isang Republican Senator, na si Biden ay kailangang kasapilitang alisin sa opisina sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 25th Amendment of the U.S. Constitution. Ikinagulat sa bansa at nag-iwan sa mga tao na mag-isip kung maaari pang maglingkod bilang Pangulo para sa susunod na 4 na taon si Biden dahil sa magulo at madalas na hindi magkakaugnay ng mga sagot nito matapos ng kanilang debate noong July 27 kasama si Trump. Habang tumitindi ang paggigipit kay Biden itong mga nakaraang linggo, lalong naging hayag ang mga Republican tungkol sa pagbibitiw ng Pangulo. Saad ni Senator J.D. Vance ng Ohio na kaalyado ni Trump, ang pag-atras nito ay maliwanag na pagsang-ayon na si President Trump ay may tamang pananaw kay Biden na hindi ito karapat-dapat maglingkod bilang Commander-in-Chief. Inendorso naman ni Biden si Vice President Kamala Harris sa kampanyang bilang pagkapangulo, bagaman ang partido ay kailangan formal na approval ukol dito. Sinabi ni Vice President Harris na gagawin nito ang lahat para magkaisa ang Democratic Party at ang bansa at matalo si Donald Trump at ang kanyang matinding Project 2025 agenda. Napaulat naman ang paghahanda ng mga Republican para sa pag-atake sa kandidatura ni Harris. Hayagan sinabi naman ni Donald Trump Jr., anak ng dating Pangulo, na ang pamamalakad ni Harris ay walang pagkakaiba kay Biden. Liban na lamang na ito'y mas liberal at hindi gaano maabilidad kaysa sa presidente. Ning de la Peret, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sa kaugnay na balita, kailangan makumbinsin ni Republican presidential candidate Donald Trump ang mga botante ukol sa mga issue ng immigration at cost of living para makuha nito ang boto sa darating na eleksyon. Kasalukuyan kasing nagtatrabaho rin para sa mga kaparehong issue ang inendorso ni President Joe Biden na si Vice President Kamala Harris. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Rey de Leon. Hataw Balita Ngayon. Matapos magdesisyon si United States President Joe Biden na hindi na siya tatakbo sa papalapit na eleksyon, kinakailangan ng bagong estratehiya ang kampanya ni Republican presidential candidate Donald Trump. Ilang linggo na rin umano naghahanda ang Trump campaign sa posibilidad ng pag-alis ni Biden sa 2024 presidential race at pagharap ni Trump kay Vice President Kamala Harris na posible namang maging nominee ng Democratic Party kalinsabay na pag-endorso ng Pangulo. Ayon sa kanyang kampo, maaaring masisisi si Harris sa pagtaas ng bilang ng mga illegal immigrant na tumatawid mula sa Mexico. Pangalawang isyung tatalakayin ng Trump campaign ang ekonomiya. Nakita sa mga nakalipas na survey na hindi masaya ang mga Amerikano sa mataas na presyo ng pagkain at langis. Mataas din ang interest rates na nagiging dahilan ng mahirap na pagbili ng bahay. Sinabi ng Make America Great Again Incorporated na tatanggalin na nito ang mga anti-Biden television ads sa Arizona, Georgia, Nevada at Pennsylvania. Papalitan umano ito ng mga patalastas laban kay Harris. Sa kabila nito ay wala pa namang garantiya na si Harris ang magiging nominado ng Democratic Party. Naniniwala naman ng mga political strategists na maaring mabago ni Harris ang takbo sa pagkapresidente sa mga di inaasahang paraan. Miguel Rey de Leon, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Todo paghahanda na ang ginagawa ng Washington Police para sa mga radyista na inaasahang daragsa sa US Capitol kasabay ng posibleng pagbisita ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ngayong linggo. Inaayos na rin ng mga otoridad ang karagdagang security personnel upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinka, live. Hataw Balita Ngayon.
Magandang araw, Klein. Ano ba yung layo ng pagbisita ni PM Netanyahu dito sa US? No, Bebs, posibleng pumunta sa Washington si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu bilang bahagi ng July 24 joint session ng US Congress kung saan inaasahang ibang magpapakita rin ito kay Pangulong Joe Biden. Gayunman, posible namang sasalubungin ito ng malawakang protesta ng iba't ibang pro-Palestinian groups at coalition gaya ng Act Now to Stop War and End Racism, Code Pink, Palestinian American Community Center and Jewish Voice for Peace. Ilan sa mga ito ay umupa pa ng mga bus upang makipaghakot ng mga susuporta sa kanilang gagawing demonstrasyon. Nakahanda naman ang pwersa ng pulisya sa US Capitol kabilang na ang mga karagdagang suporta mula sa ibang ahensya upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga mamamayan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsasagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa US bilang pagtutol sa pagpasiklab ng gyera sa Gaza. Balik sa iyo, Bebs. Yes, Klein, meron bang nagbalak na mag-boycott o hindi dadalo sa session dahil sa presensya ni Netanyahu? Noong nakaraang linggo, Bebs, humigit kumulang na 213 na anonymous Capitol Hill staffers mula sa 122 na offices ang pumirma ng isang letter sa kanilang mga boss para i-boycott ang address to Congress ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa July 24. Ito ay bilang tugon sa kamakailang request ng International Criminal Court Prosecutor's Office para sa arrest warrant laban kay Netanyahu dahil sa mga alleged na war crimes nito, Bebs. Okay, salamat, Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Naglunsa ng isang mass drone attack ang Ukraine laban sa puwersa ni Russian President Vladimir Putin kasabay ng pasasalamat ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay United States President Joe Biden sa suporta nito sa kanilang bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Inilunsad ng Ukraine ang isang magdamag na mass drone attack laban sa puwersa ni Russian President Vladimir Putin na naging sanhi ng pagkasira ng isang pangunahing kumpanya ng langis ng Russia. Ayon sa ilang opisyal ng Krasnodar region sa Timog Russia, ilang bahagi lamang ng pinabagsak na drone mula sa Kyiv ang nagdulot ng sunog sa Black Sea Tuapse Oil Refinery na pag-aari ng kumpanyang Rosneft. Subalit sa isang video footage na lumabas sa publiko, nagpapakita ito ng isang buong drone na umabot sa nasabing oil refinery hanggang sa ito ay tuluyang bumagsak at sumabog. Sa kabila ito ng pahayag ng Defense Ministry ng Russia na kanilang nasira ang lahat ng 75 drone na nilaunch ng Ukraine, kabilang na ang 8 na malapit sa Tuapse. Pinasalamatan naman ni Zelensky si United States President Joe Biden sa kanyang pagsuporta sa bansang Ukraine. Ayon kay Zelensky, malaki ang pasasalamat ng bansang Ukraine sa Estados Unidos sa walang patid na suporta nito sa Ukraine sa patuloy na pakikipaglaban ng bansa para sa kalayaan laban sa Russia. Pinuri rin ni Zelensky si President Biden sa desisyon nitong tapusin na ang pangangampanya at huwag nang ituloy pa ang muling pagtakbo sa pagkapresidente ng Estados Unidos sa nalalapit na US elections. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Nag-anunsyo na ng walang pasok sa paaralan ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa bagyong Karina at Southwest Monsuno Habagat. Suspendido po ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa private at public schools sa Navotas City, San Juan City, Malabon City, Cavite at Bataan provinces. Kansilado rin ang face-to-face classes o levels ng public at private schools sa lalawigan ng Pampanga. Hataw Balita ngayon. Kakasuhan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang nasa likod ng kumakalat na fake video laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, kinumpirma naman ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mayroong plano ang mga kalaban para destabilize ang gobyerno. Si Ryan Salantandol, humahataw! Hataw Balita ngayon.
Sasampahan ng kaso ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga gumawa at nagpakalat ng fake video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang nasabing video ng Pangulo ay inilabas sa maisog rally sa Los Angeles, California, USA na dinaluhan ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay DICT Yusek Jeffrey Ivan D, ang nasabing video ng Pangulo ay halatang peke batay sa kanilang masusing pagbubusisi. This is a fake video. Mapapansin nyo iba yung lighting conditions pagdating dito sa mukha sa part na ito. Hindi siya consistent, pero yung the rest is a little bit darker. Pag zoom mo siya, meron siyang a lot of inconsistent colors and pixelations. And the ICT has tools din naman to detect if these are fake news. We can say for certainty that this is really fake. Nakikipag-ugnayan na ang DICT sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police para maimbestigahan ito. Ganon din sa mga social media platform upang ma-take down ang naturang post at malaman kung saan ito nanggaling. We would like to remind everyone that this is, alam niyo, posting this can be, is by itself illegal. It is punishable by Republic Act 10175 because you're willingly trying to spread false utterances or well, just to say, misleading information already. Ayon naman kay Department of National Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., ito ay maliwanag na pagtatangka para ma-destabilize ang Administrasyong Marcos. Itinaon din umano ito sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. kahapon July 22 at sa Amerika ginawa para maiwasang masubject sa jurisdiksyon ng pamahalaan ng Pilipinas. Naninindigan naman ang National Defense kasama na ang Armed Forces of the Philippines na nananatiling buo ang kanilang suporta at tiwala kay Pangulong Marcos Jr. Meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Humihiling ngayon ng epektibong pamamaraan at pangmatagalang solusyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang onion farmer sa bayan ng Bongabon sa Nueva Ecija. Sumisira na umano kasi at nagpapababa sa produksyon ng mga pananim na sibuyas ang kanilang kinakaharap na suliranin sa mapaminsalang peste. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita ngayon! Naghahanda na ang lokal na pamahalaan ng Bongabon sa Nueva Ecija para sa nalalapit na pagtatanim ng sibuyas sa darating na bare months. Ayon sa Bongabon Municipal Agriculture Office, nasa 5 milyong pisong halaga ng seeds ang nakatakda nilang ipamahagi ng libre sa onion farmers, subalit nasa 30% lamang anya sa mga ito ang inaasahang mabibigyan dahil sa kakulangan ng pondo. Hiling ng LGU sa pamahalaang nasyonal na sana'y madagdagan pa ito ng kahit 15 milyong piso upang masapatan ang pangangailangan ng mga ito. Nangangamba naman ang ilan mula sa higit 2,000 onion farmer ng 22 agricultural land ng kanilang bayan kung sila ay kikita pa ng magandang ani bunsod ng kabi-kabilang suliranin na kanilang kinakaharap. Ilan dito ay ang pagdoble laki ng gastos ng farm inputs, kondisyon ng panahon at ang matagal ng problema sa mapaminsalang pesteng armyworms at anthracnose. Ayon sa mga magsasaka, lahat na ng uri ng matatapang na lason ay kanila nang sinubukan, subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila ito kayang puksain. Hiling ng mga magsasaka kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabisa at pangmatagalan sanang solusyon. Sana po sa Pangulo natin mabigyan ng solusyon yung mga gamot na nararapat sa peste na yan. Para naman yung mga magsasaka, hindi naman po masyadong marami yung kanilang ginagastos. Po ang inihiling namin sa ating kagalang-galang na Pangulo na mabigyan ng magandang solusyon para sa magsasaka, sa magsisibuyas, sa bayan po ng Bungabong. At yan po ang hinihiling din namin puro sa DA.
Ang mga teknisyan puro ito napakasipag pero wala po silang makitang solusyon. May mga practices po pero hindi po nakukuha. Ayon pa sa lokal na pamahalaan, bukod sa kulang sila sa mga makabagong farm equipment and machineries, dapat din pagtuunan ng pansin ng pamahalaang nasyonal ang irigasyon. Ang mga nire-request namin dito ay Onion Research Institute. At least alam natin yung gagawin natin. Katulad ngayon, ba't hindi natin mapatay yung armyworm na yan ang banito? Kasi alam ang research. O kung may research man, hindi alam ng lahat ng tao. Ganun yung nangyari. Tinan mo dito sa Bungabong, yung mga ginagamit na kung ano, minsan varnish, minsan shampoo ginagamit na sa kasi that is a sign of hopelessness. Kasi wala nang gamot na makapagpuan dyan. Umaasa ang mga magsasaka at ang lokal na pamahalaan na may pagkakaloob ni PBBM ang kanilang mga kahilingan para mapaunlad ang produksyon ng sibuyas at maiwasan na ang importasyon na nagpapahirap nila sa lokal na onion farmers sa bansa. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isang art exhibit ang binuksan sa probinsya ng Camarines Norte na ang mga pangunahing tampok na likhang sining ay gawa ng mga bata. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita ngayon. Hindi bababa sa 100 na mga artwork na gawa mismo ng mga bata ang ibinibida ngayon sa isang art exhibit sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Iba't ibang mga tema at mga arts concept na gawa mismo ng mga bata ang makikita sa lugar gaya ng nature, anime, portrait at history. Karamihan dito ay gawa sa charcoal at acrylic painting. Ayon sa Museo Bulawan na siyang initiator ng art exhibit, ang mga young artist na lumahok doon ay mga batang sumailalim sa kanilang libreng art workshop. For more than 2 decades, ginagawa itong workshop na ito kasi unang-una, ang office po namin is a cultural office and gusto pong, ang pinaka-main goal po ni Sir Abel is magtanim ng kultura sa mga kabataan. Hindi lang po dun sa values, pati na din po yung sa arts na gusto niyang linangin kung anong meron ang mga bata. Layon ng aktibidad na maitawid sa bagong henerasyon ang kahalagahan ng sining sa ating lipunan. Tinutulungan din ito na mabigyan ang mga young artists na magkaroon ng venue para ipakita ang kanilang husay sa paggawa ng mga sining. Pag-painting ay hindi naman madalian. So yung patience, tapos yung pagiging malikot ng kailang imahinasyon, kung paano nila tinitingnan yung isang bagay tapos ilalapat nila sa canvas, yun yung mga natututunan, mga importanteng dapat nandun sa bata. Labis naman ang sayang naramdaman ng mga batang lumahok sa exhibit. Full support at super proud din ang mga magulang sa hilig ng kanilang mga anak. Masaya po. Pagpinta po ng mga bulaklak, ng apple, tapos iba po, mga marami pa po. Kasi yung sining kasi mas magandang libakan ng bata kaysa sa gadget. Matatagpuan ang art exhibit sa isang kilalang mall sa bayan ng Daet at tatagal ito hanggang July 26. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Umabot sa 215 individuals ang naaresto ng Police Regional Office 4A matapos ang halos isang linggong anti-illegal drug operations ng mga pulis sa rehiyon. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon. 3 sospek ang naaresto ng Bacoor City Police Drug Enforcement Team matapos ang isinagawang drug bypass operation sa Barangay Molino 2, Bacoor City, Cavite nitong Linggo, July 21. Nakuha sa mga sospek ang nasa 25 grams ng hinihina ng shabu na may estimated street value na aabot sa 170,000 pesos. Nakakuha rin ng mga otoridad ang isang kalibre 45 baril at mga bala, kung kaya't bukod sa kasong paglabag sa iligal na droga ay masasampan din ang kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga naaresto. Sa Laguna, arestado sa bypass operation ng isang suspect na kabilang umano sa street level individual ng San Pedro Component City Police Station. Nakuha sa suspect ang nasa 3 grams ng suspected shabu na may halagang aabot sa 20,000 pesos. Sa Rizal, nakasabat na mahigit 380,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang binangona na Taytay Rizal Police sa magkaiwalay na bypass operation noong July 21 at 22. Arestado sa naturang operasyon ang 3 suspect. Sa tala naman ng Police Regional Office 4A,
Mula noong July 15 hanggang July 21, umabot sa 173 anti-illegal drugs operation ang naisagawa ng Calabarzon Police sa rehiyon, kung saan umabot sa 215 suspect ang naaresto. Umabot naman sa 266.10 grams ng shabu at 15,548 grams ng marijuana ang nasamsam ng mga pulis na may kabuuang halaga na aabot sa mahigit 3.6 million pesos. Hawak naman ngayon ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na maaarap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Benedict Samson, umahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Naihatid na sa pamilya ang labi ng rebelding nakaengkwentro ng 80th Infantry Steadfast Battalion ng Philippine Army sa Montalban, Rizal. Samantala, 15 naman ang naging benepisyaryo ng programang E-Clip para makapagbagong buhay ang mga dating rebelde. Si Jolitz Matangat, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Kasama na ng mga mahal sa buhay ang labi ng miyembro ng rebeldeng New People's Army o NPA na nakasagupan ng Armed Forces of the Philippines sa Barangay Burgos, Montalban, Rizal noong July 20. Kinilala ito ng mga otoridad na si alias Wally Colantes o Balat. Mabilis naman nakipag-usap ang AFP sa mga ahensya ng gobyerno upang maging ligtas ang paghahatid ng labi na nasawing NPA at matulungan pa sa pangangailangan sa pagpapalibing. Paalala naman ni Lieutenant Colonel Ruby sa iba pang mga miyembro ng rebeldeng NPA na buksan ang kanilang puso sa landas ng kapayapaan. Samantala, nagkaloob din ng tulong pangkabuhayan sa 15 rebelde upang maging panimula ng kanilang pagbabago. Bahagi ito ng programang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng pamahalaan para sa mga nagbabalik loob sa gobyerno ng mga dating rebelde. Patuloy naman ang panawagan ng AFP sa iba pang mga rebelde na huwag na mag-isip pa kundi sumuko na lamang upang makapagbagong buhay. Jolitz Matangat, humahataw sa balita ngayon. Magdaraos ng 2 araw na state funeral ang Vietnam para sa yumao nitong leader na si Party General Secretary Nguyen Phu Trong. Pumanaw si Trong sa edad na 80 matapos hawakan ng pinakamakapangyarihang posisyon sa bansa sa loob ng 13 taon. Itong humahataw na balita ni Ann Gonzalez. Hataw Balita Ngayon. Nagluluksa ngayon ang Vietnam dahil sa pagpanaw ng pinakamakapangyarihan nitong leader na si Communist Party General Secretary Nguyen Phu Trong. 2 araw na state funeral simula July 25 to 26 ang nakatakdang ilunsad para sa yumao nitong leader. Gaganapin ang burol sa kanyang hometown sa Kapitolyo ng bansa sa Hanoi kung saan maaaring bumisita ang publiko mula umaga hanggang alas 10 ng gabi. Isang memorial ceremony ang nakatakda rin sa araw ng Biyernes, July 26, 2024, bago tuluyang ilibing ang labi ni General Secretary Trong sa Mai Dip Cemetery. Noong Sabado, July 20, naglabas ng espesyal na pahayag ang Central Party Committee, National Assembly, Vietnamese President To Lam at ang Central Committee ng bansa ukol sa pagpanaw ng pinakamakapangyarihan na leader ng bansa. Ang kanyang pagpanaw ay itinuturing na malaking kawalan sa partido, estado at buong bansa. Nagsilbi si Chom na Party General Secretary ng 13 taon o katumbas ng 3 termino. Magtatapos sana ang kanyang huling termino sa 2026. Dulot ng katandaan at matinding sakit, binawian ng buhay si Chom sa edad na 80 anyos noong Biyernes sa Central Military Hospital bandang 1:00 ng hapon. Pahayag ng isang Vietnamese, mahal anya ng taong bayan si General Trong dahil sa ipinakita nitong pagmamalasakit sa kanyang bayan. Nguyen Phu Trong is a very good person. He really loves children and people in Vietnam. He has built and reserved the country. He was a student of Uncle Ho, popularly known as Ho Chi Minh, and maybe say Vietnamese people very love and respect him.
Samantala, nagpahayag din ng pakikiramay ang iba't ibang leader ng bansa sa pagkawala ni General Trump gaya ng China, Cuba, Russia at Estados Unidos. Ayon sa China, nawalan anya ito ng isang mabuting kasama, kaibigan at kapatid. Ann Gonzalez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Napanatili ng bagyong Karina ang kanyang lakas habang kumikilos pa north-northwestward. Namataan ang sentro ng bagyo sa 380 kilometers east of Apari, Cagayan. Nakataas po ngayon ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, the northern and eastern portion of mainland Cagayan, the eastern portion of Isabela, the northern portion of Apayao, northern portion of Ilocos Norte, northern portion of Aurora, Polillo Islands, Calaguas Islands, northern portion of Catanduanes. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 7 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine Times official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts at ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 4, talatang 27. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwaman, ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga po ng Martes, ika-23 sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, July 23, 2024. Mula naman dito sa Seoul, South Korea, ako si Amiel Pascual, kamsahamnida. At ako naman si Beverly Saison mula sa America's Finest City, walang iba kundi sa San Diego, California, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at maraming salamat.